Nagsimula ang series sa isang matandang si Yamashita na inasyoso ang dalawang lalaki na nagpunta sa dilim para maglaban. Natatakot siya para sa mas maliit na fighter na Oma dahil alam niyang patay ito kapag binugbog ng hinihamon niyang malaking tao. Tinanggal ng malaking tao ang damit at saka inatake ang mas maliit na mayabang. Pero mabilis umilag si Oma. Sinabi ni Oma na mas mahina daw ang malaking tao kaya sumuntok ito ng malakas, pero binali lang ni Oma ang buto nito. Saka pinagbubugbog ang malaking tao na nawalan ng malay. Napabilib si Yamashita at aalis sana si Oma nang tinanong ang matanda ang pangalan niya. Lumingon ang bida at nagtanong kay Yamashita kung gusto din ito ng laban. Kaya natakot ang matanda na inakalang patay na siya. Nakaramdam ng takot ang matanda kaya mabilis siyang naghanap ng lechon tao para magparaos. Pinapagalitan ng boss si Yamashita dahil palpak sa trabaho kaya nag-imagine siyang maskuladong matanda at kawawa ang boss. Walang ano-ano ay pinatawag siya ng kanilang pinaka-boss. At doon ay wala siyang kamuwang-muwang sa mga sinasabi ng chairman. Nagkwento ito tungkol sa kung paano nagkakaroon ng labanan ang mga naunang merchant sa Japan at nagpapatayan sila sa dilim. Pero nalaman ito ng Imperial kaya tinipon ng mga merchant at sinabing magkaroon na lang sila ng tournament at pipili ng isang fighter para i-represent ang kanilang negosyo. At nangyayari din ito sa panahon ng boss ni Yamashita. Akala ni Yamashita kung joke lang. Pero seryoso ang boss at sinabing nabugbog daw yung malaking tao na fighter sana nila. Kaya naghanap ito ng iba at pinapasok si Oma. Kaya muling natakot ang matanda. Sinabi ng chairman na si Yamashita ang magiging caretaker ni Oma, kaya napapaiyak ang matanda sa isip. Napatanong ang secretary ng chairman kung bakit yung matanda pa ang ginawang caretaker ni Oma. Pero secret daw. Ayaw sana ng matanda maging caretaker ni Oma pero hindi na mababago pa ang isip ng lalaki. May dalawang anak daw si Yamashita pero hindi na niya nakikita ang isa. Ang isa namang high school ay naging palaboy at umuuwi na lang kapag magnanakaw ng pera. Nagpunta siya sa bahay ni Oma pero natakot siya dahil sira-sira ang loob ng bahay at madilim. Lalo siyang natakot nang makita si Oma na maraming dugo sa katawan. Akala niya kung killer ang bida pero may pinatay pala itong malaking baboy damo. Sinabi ni Oma na pumapatay daw siya para kumain. Naramdaman ni Oma ang pagdating ng ilang fighters. Pumasok sila at nakilala ni Yamashita si Ivan na kickboxer ng Russia. Mabilis na umatake ng suntok at sipa si Ivan pero pinitik ni Oma ang itlog nito kaya natamba. Pinigilan ni Ivan ang kasama na lapitan ng bida kaya pinatay ito ng mas malaking kasama. Nagpakilala itong siya ang magiging kalaban ni Oma sa tournament pero secret muna ang pangalan. Kalaunan ay nag-usap ang dalawang boss para sa laban ng kanilang mga fighters. 100 billion yen daw ang halaga ng gusali na paglalabanan nila. Ang mananalo ay ang magmamay-ari sa property. Maraming mga tao din doon ang manunood, na mga empleyado ng Kengan Ashura. At sila rin ang magbabalita ng resulta ng laban sa iba pang sindikato. Mabilis na nagkasalubong ang mga fighters. Naunang nasuntok si Rihito sa mukha pero nabawasan daw niya ang impact. Saka patuloy na suntok at sipa kay Oma. Pero mas magaling pa rin sa regular na laban ng bida na nakakasangga. Sinipa niya si Rihito na natambas sa kabinugbog sa lupa. Ngunit biglang ginamit ni Rihito ang secret weapon nito kaya nasugatan ang bida. Agad tumayo si Rihito at nalaman ni Oma na ginagamit ni Rihito ang daliri para masugat ang kalaban. Malakas daw ang pagpisil ni Rihito at gamit pa niya ito sa pag-akyat sa bato. Sunod-sunod pang umatake si Rihito gamit ang kutsilyong daliri. Sinipa ni Oma ang ulo ng natumbang Rihito. Pero na-finger pala ang paa ng bida. Tumayo si Rihito at nagkwento na noong bata pa lang siya ay nahati daw niya ang piso gamit lang ang kamay. Mayabang pa daw si Rihito at sinabing Superman siya. Kaya nilapitan siya ng nang-aasar na bida. Nainis si Rihito at binalak mang kalmoth. Pero na-holding hands siya ng bida, saka sinangga pa ang isang kamay. Nagawa din ng bida na makontrol ang flow ng lakas ni Rihito kaya napatumba sa lupa ang mayabang. Sinipa niya ito sa mukha at inapakan ng ulo, kaya ang nanalo sa laban ay si Oma. May mga players ding nanonood na fighters ng ibang kumpanya. Pagkatapos ay uminom ang mga bida dahil nanalo sila ng maraming pera, kasama ng secretary na Kaide. Tinanong ng chick si Oma kung bakit siya lumalaban. At sinagot ng bida na nais maging pinakamalakas at may taong nais muling makita. Samantala sa isang test fight ay pinagpapatay ni Setsuna ang mga nakalaban sa isang santukan lang. At siya ang ginawa ni Shian na isa pang chairman bilang kanilang fighter. Sa sumunod na laban ni Oma ay kalaban niya ang malaking wrestler na si Jun. Agad niya itong sinuntok sa mukha. Pero nahuli siya at binalibag. Mabilis na sinapak at sinipa ng wrestler ang bida na naitapon sa isang sasakyan. Sinabi ng wrestler na takot daw ang bida dahil umiilag-ilag ito kumpara sa kanya na wrestler.
Kaya nilapitan ni Oma ang kalaban at inipit ang balat na nasaktan at umilag, kaya binalik ni Oma ang sinabi ng wrestler. Nagalit ito at hinawakan ang balikat ng bida. Pero iniikot-ikot ng bida ang malaking tao. Saka mabilis niyang pinagsusuntok ang mukha ni Jun. Sisipain niya sana ito nang bigla siyang yakapin, at sinabing magaling ding actor ang mga wrestlers. Saka binalibag sa lupa ang bida na nawalan ng malay. Ititigil sana ng referee pero pinulot pa siya ni Jun at muling nasuplex ng 2 beses. Saka siya tinapon sa ere at pinaikot-ikot. Narinig ni Yamashita ang isang lalaking sumigaw na tapusin ni Jun ang bida. Kaya nainis siya at sinabi sa lasing na mas malakas si Oma. Pero tumatawang tinuro ng lalaki ang natatalong bida na buhat-buhat ng wrestler. Biglang napunta si Oma sa lugar na puno ng kandila at hinihipa ng ilan dito. Saka nag-vibrate ang katawan niya na mabilis umalis sa pagkakahawak ng wrestler. Nabali pa ang ilang daliri ni Jun, saka pinagsusuntok pa siya ni Oma sa mukha na parang baliw. Naisip ni Jun na lumalakas daw siya kapag nabubugbog. Sinampal niya si Oma pero muling pinagsusuntok ni Oma si Jun na parang manyak. Umaabante naman ang malaking tao at binalak hulihin si Oma pero di siya makatama. Napansin ni Yamashita na nagiba ang fighting style ni Oma at para daw siyang baliw na hayop. Malakas na sinuntok ni Oma ang mukha ni Jun, pero na-headbutt siya nito, at na-double kick kaya tumama ang bida sa isang poste. Nag-cheer pa daw si Jun kasama ng mga audience at confident na aatake kay Oma. Pero sa isang iglap ay tinusok ng bida ang leeg ng wrestler kaya ito bumagsak at natalo. Pero nabali ang daliri ng bida. Napatalon ulit sa tuwa si Yamashita dahil nanalo si Oma kaya sinabi ng lasinggero na inom na lang sila ng sake. Nagulat ang lahat nang dumating ang matandang Keitohara na chairman ng Kengan Ashura. Isa itong boss ng isang malaking bangko. Binati din ito ni Nogi. Muling bumangon si Jun at sinabing malakas ang bida, na nagulat din dahil nakatayo pa ang wrestler. Dahil nanalo sa laban si Nogi ay pumayag ang kalaban nitong bumoto sa kanya para hamunin ang pwesto ni Keitohara. At dahil nakuha na ni Nogi ang requirements para pwedeng maging challenger ni Keitohara ay masayang tinanggap ng matanda ang hamon. Dahil sa hamon ay opisyal na binuksan ni Chairman Keitohara ang Kengan Ashura Tournament. Ito ay deathmatch battle kung saan pwedeng sumali ang lahat na klase ng mandirigma. Dahil dito ay na-excite ang lahat pero mas lihim na nagsaya ang bida dahil makakaharap daw ulit nito ang isang tao. Ngunit nagalit siya at sinakal si Nogi nang sinabi ng boss na hindi na siya ang fighter nila. Saka pumasok si Hatsumi. Mabilis nitong hinawakan ang kamay ni Oma at nabitawan si Nogi. Alam kasi ni Hatsumi na mayroon pa ring sira sa katawan ni Oma. Mabilis na pinagsisipa at suntok ni Oma si Hatsumi pero nakakailag ito na para lang naglalaro. Sinabi ng sexy sa matanda na 39 wins at 15 lost ang record ni Hatsumi sa Kengan Tournament. Biglang nakisabat ito na sinabing ang talo niya lahat ay hindi samipot sa laban dahil tamad. Sa kanito niyakap-yakap ang malambot na secretary. Biglang nag-activate ang kakaibang Oma at inatake si Hatsumi at sinangga ang suntok ni Hatsumi. Nagsuntukan pa sila at nakita ni Hatsumi ang bilis ni Oma. Nalaman nito ang Nico style ng bida. Bago pa sila maglaban ng seryoso ay inawat sila ng boss. At pinaliwanag na may ibang paraan para makapasok si Oma sa tournament. Tinawag nito si Yamashita at sinabing sumali siya sa Kengan bilang employee para maipasok niya si Oma sa tournament. Kailangan daw ng 100 million yen pero maging ito ay naihanda na rin ni Nogi. Kaya pinagpawisan si Yamashita dahil na-set up na naman siya. Tatanggi sana siya pero biglang tinanggap ni Oma ang kondisyon. Saka nakita pa nito ang nakakatakot na mukha ni Oma. Kawawang matanda. Tinuruan sila ni Nogi na kailangan nilang magpa-register ng financial company na pinangalan nilang Yamashita Corporation. Kaya nagkautang agad ang matanda. Bago umalis ay sinabi ni Oma na maging ang Nogi ay magsisisi. Nagpunta muna sila sa maliliit na laban at doon ay nakaharap ni Oma ang ordinaryong karatista. At sa isang suntok ay nanalo agad sila. Kaya nagkaroon na sila ng legit na membership certificate. Pero hindi nila alam na may lihim na kumukuha ng kanilang video. Nakita ni Kenzo na anak ni Yamashita ang footage ng mga bida, at siya pala ang boss ng Undermount Incorporation. Tinawagan ni Kenzo ang front nitong si Ota at sinabing sasali sila sa Kengan Tournament at magha-hire sila ng fighter mula sa isang mercenary group. Tinawag ng lasenggo si Yamashita para mag-shot sila at napahanga siya dahil ang tambayan nito ay sa isang 5-star hotel. Naidura niya ang alak nang sabihin ng kausap na binayaran ni Nogi ang 5 bilyon yen na entrance fee nila para sa tournament ni Oma. Kaya nautangan ulit siya. Napatongga siya dahil dito at kalaunan ay nakilala niyang isa ding mayaman na tao ang kaharap. Ito si Ken Oya at pinakilala rin ang bartender nitong fighter na si Himuro.
Sa isang parke ay nagsasanay si Oma at naramdaman ang sarili na naka-recover na. Nahiga siya at naalala ang pagkamatay ng master nito dahil sa kalaban ng fighting style nilang Nico. Nais niyang makalaban ang pumatay sa kanyang master. Pero nagulat siya nang muntik na siyang halikan ng baklang Setsuna. Pagtayo niya ay nilapitan ulit ang muscles niya sa kapinatikom ang labi. Ahem, bakla. Saka sinabi ni Setsuna na pinatay na niya ang master niya. Ninakaw niya ang revenge ni Oma. Pero sinabi ng bida na hindi naman siya maghihiganti, kundi para ipakita lang sa tumalo sa master niya na mas malakas siya kaysa sa iba. At sinabi nitong tatalunin lahat maging ang baklang kaharap sa tournament. Kaya namanyak si Setsuna na parang nag-apang ng bulate ang katawan. Napaluha pa ang bakla dahil sa saya sa nagpakilala at umalis. Nagtipon ng mga sasali sa tournament at nakita nila ang napakagandang ship. Pero ang mga may invitation letter lang daw ang papasok dito at walang ganun ang mga bida. Sa halip ay sa pangit na barko sila dinala. Kasama rin nila ang sexetary na si Kaide. Pinaghiwalay ang mga fighters at ang mga audience. Dahil sa excitement ay hindi mapakali si Yamashita. Pero sinabi ni Kaide na mag-behave siya na parang president at ang babae ang nagdala ng inumin ni Oma. Pero habang nag-uusap si Kaide at Oma ay biglang nag-lock ang pinto. Tapos sinabi ng captain ng barko na simula na ang Royal Rumble. At 5 sa mga manlalarong nasa barko ang mananalo para makasali sa official tournament. Natakot si Kaide dahil hindi siya fighter at binatukan niya si Oma dahil ito ang may kasalanan kaya siya nasama sa cage. Kaya sinabi niyang protektahan siya ni Oma hanggang umaga. Agad inatake ng mga extra ang bida na kanyang pinagsuntok. Naroon din pala si Rihito na agad sinalubong ng isang extra na inislice niya ng leeg gamit ang daliri. Nakita nito si Kaide at napagtanto na naipit lang sa cage match. At nagustuhan niya ang sexy kaya sinabing babantayan din ang babae. Saka na lang daw sila maglaban ni Oma sa final match. Pinuntahan ng maraming siga ang dalawa pero agad nilang pinatulog. Nagulat sila sa isang dumaluhong na toro na pinagpapatay ang ibang fighters. Ito daw si Tyson na agad nakita si Oma. Tumalon itong parang bala na tina-target ang bida na umilag. Na-in-love daw ito sa martial arts Chinese Kenpo. Kaso ay napagtanto niyang bakit daw hayop ang tinutularan ng Kenpo, dapat daw ay mga armas. Kaya mula noon ay naging human bullet na siya. Katumbas daw niya ay parang truck na binabangga ang mga kalaban. Inatake niya si Oma na tinapon lang siya sa ibang direksyon. Pero tumalbog siya sa pader at bumalik. Pero nagpilit magpreno nang makitang tatamaan nito si Kaide. Kaya pumagitna si Oma at nagtaka si Tyson kung paano siya naihagis pabalik. May isa pa daw teknik si Oma na tinuro sa kanya ng kanyang master noon. Sinaksak niya ito ng kutsilyo pero yung kutsilyo ang naputol. Muling umatake si Tyson pero pinangsangga ni Oma ang likod kaya nabali ang taong bala na nahilo. May nanglak kay Rihito pero sinuntok niya ito sa ulo. Saka tinawag siya ni Sawada at nagyabang. Pero naasar ito nang tawagin siya ni Rihito na circus freak at pangit ang buhok. Ipinakita rin ng iba pang madaling tinalo ang mga kalaban. Wala pa daw 10 minuto nang manalo ang 5 sasali sa final tournament. Napagtanto ni Yamashita na sinayang niya ang pagkapanalo ni Oma dahil hindi siya tumaya sa sugal kaya napaiyak ito. Pag-akyat nila ay nakita nila si Keitahara kasama ng maraming bodyguard. Nagtanong ang isang fighter kung bakit sila lang daw ang nasali sa cage fight. Kaya pinagalitan siya ni Keitahara at sinabing ang mga matataas na ang rangko ay hindi kasali sa labanan ng mga mababa. Sinabi ng extra fighter na tuturuan niya ng leksyon ang matanda. Pero nang lapitan niya ito ay sinuntok lang siya ng isang bodyguard. Saka sinipa palabas ng barko. Ang mga bodyguard daw ni Keitahara ay pawang mga pinakamalakas. Kalaunan sa barko ay masarap ang pagkain ni Oma sa Chicken Joy nang lapitan sila ni Kaide at Nogi. Sinabi ni Oma na hindi na siya magpapagamit kay Nogi. Pero nang dumating si Rihito ay nagtaka si Yamashita kung bakit mag-isa lang niya. Kaya nasabi nitong siya rin kasi ang president ng sarili niyang kumpanya. At si Nogi din pala ang may pakana at nag-set up kung bakit siya nakasali sa tournament. Ang kapalit lang nito ay si Nogi ang magiging chairman ng Kengan kung si Rihito ang mananalo. At ganun din ang kontrata nila ni Yamashita at Oma pero hindi pala ito alam ng matanda. Nakita ni Yamashita ang mga tao na naglalaro ng board game. Naroon din si Oya na tinawag si Yamashita na labanan ng champion ng board game doon. Pero natalo siya ng 5 beses. Biglang nagsalita si Keitahara at sinabi sa mga manlalaro na walang maglalaban sa kanila habang nasa loob ng barko. Dahil malilintikan sila sa mga bodyguards. Nag-usap sina Shion at Nogi at nang lapitan ni Shion si Oma dahil kilala ito ng fighter niyang si Setsuna Bakla, ay sinakal ng bida ang babae dahil sa inis na narinig ang pangalan ni Bakla. Pero mabilis siyang inawat ni Rihito.
Pinakita naman si Setsuna na binugbog ang bodyguard na malakas kanina. Galit daw ito dahil natalsikan ng dugo si Oma sa ginawa ng lalaki, kaya pinatay ang bodyguard. Samantala ay kinausap ni Kaneda si Himuro at sinabing palitan na lang niya ito bilang fighter ng bookstore nila. Sinabi ni Oya na huli na dahil tapos na ang registration. Pero pinaliwanag ni Kaneda na ang mga manlalaro lang daw ang hindi pwedeng maglaban. Pero pwedeng nakawin ng ibang outsider fighters ang role ng mga tournament players. Kaya pinagbigyan ni Himuro ang request ni Kaneda. Sinuntok niya ito sa mukha kaya nag-nosebleed ang singkit. Nasuntok at nasipa si Kaneda ng ilang beses, pero kapalit nito ay nalaman niya ang fighting style ni Himuro na tulad ng kay Bruce Lee. Muling umatake si Himuro at nabugbog pa ang kawawang Kaneda. Bumagsak ito sa lupa pero muling tumayo at sinuntok si Himuro na napaatras sa lakas. Saka isa pang uppercut ang binigay ni Kaneda kay Himuro na napaluhod. Pero nakita nito ang nakakainis na mukha ni Kaneda kaya nagseryoso si Himuro. Muli niyang binugbog ang kawawang Kaneda na sinubukang lumaban pero natatamaan pa rin ng suntok at sipa. Sinipa ni Himuro si Kaneda at susuntukin sana ito ng killer punch pero nakailag si Kaneda at binali ang balikat ni Himuro. Tumayo na lumaban pa si Himuro pero sinipa lang siya ni Kaneda. Tulad ng board game na laro ay nagawa na nitong mabasa ang bawat pag-atake ni Himuro. Sa kabilang final attack ay sinampal sa sahig si Himuro. Sa kanya ito pinagtatadyakan hanggang maging tae. Dahil mas malakas ay nagustuhan naman ni Oya si Kaneda. Nag-uusap sina Takeshi at Cosmo na napapaisip kung ano ang plano ni Keitahara sa mga rules nito, nang biglang dumating ang dalawang lalaki na nais kunin ang kanilang spot. Kaya naghanda sila para labanan ang mga ito. Inatake ng isa si Cosmo pero isa daw itong genius at walang hirap na na-choke ang kalaban na nakatulog. Naihagis naman ang isang naging dinuguan dahil sa isang suntok lang ni Takeshi. Pinakita ang isang matandang champion na tinawag pang God of War. Pero pinatay lang ito ng isang mang-aagaw. Sinabi nitong siya ang gawing fighter kapalit na kapag nanalo siya ay ibang tao ang gagawin nilang Kengan President. May isa pang manyak na pinatay din ng isa pang extra. Nadepensahan naman ni Ray ang kanyang title bilang fighter ng kanilang Bat-Ika Company. Kumaway pa ang boss niyang si Rhino sa camera sa damit ng nabugbog na kalaban. Ang utak pala ng mga pag-atake na ito ay si Katsumasa na nais agawin ang trono ni Keitahara. Pinapagalitan ni Kaide sina Oma at Rihito dahil sa pagsusugal at pambababae nila. Pero hindi daw kasalanan ni Oma dahil ang mga babae ang lumalapit. Nag-uusap sila nang biglang sipain ng isang chick si Kaide na niligtas ni Oma. Nagalit si Rihito na sinuntok ang umatake pero tinapakan ang mukha niya saka inatake si Oma. Padila-dila pa ang kalaban na sinubukang may judo ang bida. Pero magaan daw siya at sa lakas ng suntok ni Oma ay natanggal ang hood nito. Ito si Carla na mas lalong niyakap ang bida at sinabing mag-asawa sila at gumawa sila ng maraming bata. Dahil nais ng pamilya nila ang malakas na lahi. Pasimpleng pinatayo ni Oma ang babae, saka mabilis siyang tumakbo palayo. Dumating ang mga kasama ni Carla at tinawag ang babae. Pero hindi daw gusto ni Rihito ang mga ito dahil parang minamaliit sila. Bago umalis ay tinanong ni Carla ang pangalan ni Oma at sinabing magkikita sila ulit. Saka sinabi ni Carla sa lolo nito na may crush na daw siya. Pag-alis ng babae ay nagalit ang lolo na nagwala at sinabing kapag nilapitan ulit ni Oma ang apo ay patayin na nila ito. At nasira pa ang kinatatayuan niya. Sa meeting ng mga mayayamang tao ay nakita ni Yamashita si Ken na seryoso at hindi siya pinansin. Nakita ni Rihito ang dating boss na real estate na kinantsawan siya, kaya pinagbantaan niyang buksan ang katawan nito. Nakita nilang dalawa si Nogi sa likod ni Keitahara na seryoso ang mukha. Sinabi ni Rhino na siya kasi ang host ng laban at kapag natalo siya ay mawawala ang lahat niyang yaman. Naisip ni Yamashita ang utang kay Nogi na kung matalo ito ay makakalaya siya. Pero sinabi ni Rhino na nakasugal na rin pala ang kanilang buhay dahil kapag matalo si Nogi ay kasamang kukunin lahat ng asset nila. Kaya nanghina si Yamashita. Kalaunan ay tinawag ni Keitahara si Yamashita para mamili kung anong spot niya. At kalaunan ay sumunod din ang iba pa. Feeling ni Yamashita ay hindi sila mananalo. Pero sinabi ni Oma na gagawin nila ito. Nagsimula ang araw ng tournament at ang naging host ay ang anak ni Keitahara na si Sayaka. Naghahanda ng kanyang laban ang jiu-jitsu master na si Cosmo nang dumating ang kasama na sinabing pwede silang umatras habang maaga pa. Pero lumapit ang grappler na ayaw sumuko. Tinawag sila sa ring at malaki ang kalaban nitong si Adam. Kumantsaw si Adam na bakit maskuladong babae daw ang kalaban. Mabilis na pinagsusuntok at sinipa ni Cosmo ang tuhod ni Adam na nasaktan. Pero naganahan ito at mas lalong inatake si Cosmo. Ngunit mabilis si Cosmo sa pag-ilag. Saka pinatid niya ang malaking tao at dinala sa laban ng kadkuran ng katawan.
Pinatungan niya ito at masaya ang malaking tao. Kaya sinuntok niya ito sa mukha saka pinagbubugbog. Ngunit nakasanggalang si Adam na nakangiti pa. Saka pa ito nag-charge na sumuntok, pero agad na umilag si Cosmo. Nasugatan si Cosmo dahil lang sa suntok. Tapos muli siyang sinuntok ni Adam ng malakas kaya siya naitapon. Pinulot siya ng manyak at muling sinuntok pero tumalon si Cosmo para mabawasan ang impact. Muling umatake ng combo si Blondie pero sinuntok ulit ito sa tiyan. Itong si Adam daw ay mahilig sa boxing kalye. At pati si Zangief ay binugbog nito, kaya siya ang kinuha ng boss niyang si It na clown na nanonood sa tabi. Dahil napagod na sa laban ay pumosisyon si Cosmo ng final baklaan. Saka mabilis na tinaakbo ang malaking tao para yakapin. Ngunit sinuntok siya nito kaya napitpit sa lupa. Binuhat at muling sinuntok kaya natalo si Cosmo. Ngunit panaginip lang pala ito ni Adam, dahil ang totoo ay nabakla na siya ng pretty face. Na triangle choke pala si Adam nang suntukin sana nito si Cosmo. Kaya naiyak si It dahil natalo siya ng malaki. Pinakilala ang isang best warrior sa Himalayas. Nanghuhuli siya ng mga hayop gamit ang lakas. Dumating ang isang kalbo na kamukha ni Tokugawa. Tinawag niya si Haru sa Japan para sumali sa Kengan Ashura. Pagdating nito ng Japan ay nagulat siya sa dami ng tao. Saka hindi niya kailangang maghunting para kumain. Ngunit pagtagal niya sa Japan ay na-addict siya sa laro at naging matabang baboy. Tinawag siya sa laban at ang kalaban niya ay isang pulis na nagbabantay sa rally. Ito si Saisho Akoya. Kahit malaking baboy si Haru ay mabilis itong gumalaw at malakas at nakakaya pang mag-backspin. Binunggo nito si Saisho kaya naitapon ito sa pader. May kasamang babae si Saishi na nag-a-analyze ng mga galaw ni Haru. Muling umatake si Haru pero madali lang itong nade-deflect ni Saisho. At dahil dito ay naiinis lang ang taba. Ngunit nasugatan ang mga muscles ni taba nang suntukin siya ni Saisho. Samantala ay umalis si Oma para daw matulog dahil boring ang mga naglalaban. Nagawa ng ma-analyze ng babaeng kasama ni Saisho ang mga pag-atake ni Haru. Kaya madali na lang itong pinagbubugbog ni Saisho. Sinipa nito ang tuhod ng taba na naiiyak. Ipinakita ang buhay ni Saisho na pumapatay ng mga kriminal. Para siyang si Batman. Sine-set up niya ang mga pangyayari at ang pangalan ng chicks niya ay Hiyama. Nanonood din ang naging mag-best friend na Kaneda at Himuro at kakaiba daw ang pag-analyze ni Saisho sa kalaban nitong taba. Sinigawan ng boss si Haru na kung matatalo siya ay balik siya sa Himalayas kung saan walang computer game. Kaya nagwala ang mataba na umatake sa pulis. Pero tinutusok ng pulis ang mga sugat ng taba gamit ang matulis na kamay. Pinilit pa ni Haru na umatake pero siya lang ang nabugbog dahil sa tulong ni Hiyama kay Saisho. At hindi nagtagal ay bagsak ang adik sa ML na taba. Sasabihin sana ng referee na talo na siya pero hinawakan ni Haru ang ref. Saka muling tumayo na iba ang aura. Agad niyang sinuntok si Saisho na nagsabing mas malakas na ang suntok nito. Naroon din pala ang mga kababayan ni Haru at naramdaman nilang bumalik ang dating Haru na kilala nila na hindi addict sa computer game. Alam nilang na-corrupt ito dahil sa pagka-addict sa masama. Dahil sa nagibang aura ni Haru ay hindi na siya masabayan ng pag-analyze ni Hiyama. At dahil dito ay nagagawa ni Haru na masaktan si Saisho na nasusuntok sa lupa. Pero sinabi ni Saisho na siya na ang bahala at mamamatay ang kalaban dahil sa pagkakamali ni Hiyama. Papatayin na sana ni Saisho ang kalaban pero biglang nabali ang tuhod ni Taba dahil sa bigat ng kanyang katawan. Kaya nagawang masipa ni Saisho ang Taba na nawalan ng malay. Sa likod ng ring ay sinampal ni Saisho ang babae dahil sa pagkakamali nito. Pero sinabi ng babae na gagawin daw niya lahat at masaya ang ibon sa basang pusa kaya binigyan pa niya ng pagkakataon ang babae. Samantala ay binabantayan ni Fuso ang client nila na nagpadala sa kanila sa tournament. 4 na araw na daw na wala silang nalaman tungkol kay Kenzo na nasa loob lang na nanonood. Umiihi naman si Rihito nang yakapin siya ni Ryan. Sinabi nitong hindi nararapat doon si Rihito. Kaya nagalit si Rihito na inilabas ang matalim na kuko. Ngunit hindi nagtagal ay lumabas si Ryan sa stage na duguan ang katawan. Samantalang nagagalit si Rihito na inaawat ng iba. Ipinakilala ang kalaban ni Ryan na si Makichi. Englishman ito na 48-0 ang Kengan record. May kapatid itong babae na naghihintay sa kanya. Mabilis na nagpalitan ng suntok ang dalawa at masaya ang manyak dahil malakas daw ang blondie nitong kalaban. Kinagat ni Ryan ang kamay at binulag si Makichi gamit ang dugo at susuntukin sana pero na holding hands siya ni Makichi. Saka pinisilang kamay ng killer na nasaktan. Ngunit kunwari lang pala ito na bumawi sa pag-grip ng kamay. Patawa-tawa pang he-headbutt insana ni Ryan ang blondie, pero sinagot siya ng short uppercut. Saka mabilis na sinipa ang manyak na nagulat. Pinakitang bar itso daw ang fighting style ni Ryan.
Pinaglaruan pa ni Makiichi ang kalaban at saka binalibag ito ng buong lakas kaya naitanim sa lupa ang manyak. Nagalit ang matanda dahil natalo ang student nito. Biglang tumayo si Ryan at pinakita ang isang form nito na nangtalo kay Rihito. Ito daw ang secret killing style nilang mga Kerr. Mabilis na pinalipad ni Ryan ang Englishman. Saka pinagbubugbog ang Blondie ng suntok at lakas. Napansin ni Yamashita na halos pareha sila ni Oma noon nang magwala ang bida. Pero magkaiba lang ng pag-atake. Binuhat ni Ryan ang kalaban at tinapon na parang tae, saka mabilis ding sinundan para manyakan. Sinakal niya ito ng buong lakas kaya natakot ang mga manunood. Habang natatalo ay naalala pa daw ni Makiichi ang nakaraan niya. Dati siyang mamamatay tao ngunit dahil sa kapatid nitong babae ay nagbago siya at naging mabait. Nabali ni Makiichi ang daliri ni Ryan at nagawa pang makalaban kaunti. Pero muli siyang tinuhad ni Ryan na napadura ng dugo. Gagamitin sana ni Makiichi ang two fingers technique nito, pero nasuntok siya ni Ryan. At sinabing naroon lang daw siya para pumatay. Lalaban pa sana si Makiichi pero binali na ni Ryan ang leeg nito. Kaya napaiyak ang kanyang nakababatang kapatid. At sinabi ni Eryo kay Keitahara na black sheep ito ng pamilya nila kaya hindi nila makontrol. Sa paghahanda ni Oma sa laban nila ay sinabihan siya ni Yamashita na kung delikado ay mag-withdraw na siya dahil mas mahalaga ang buhay niya kaysa sa pera. Pero sinabi ng bida na mananalo sila. Dumating ang boss ng makakalaban ni Oma at hinamon si Yamashita ng sugal. Sinabi nitong itataya niya ang kanyang 10 TV na agad nagustuhan ni Yamashita at tinanggap ito. Saka sila nag-shake hands sa deal. Pero pinaliwanag ni Kaide na hindi literal na 10 TV ang pusta, kundi ay 10% ng share stocks na hawak ng katunggaling chairman. At ang halaga nito ay mahigit 280 billion. Kaya naging tela sa lambot ang matanda. Nang ipakilala ulit si Oma ay parang nilabasan ang baklang Setsuna nang makita ang bida. Pinakilala naman ang kalaban ni Oma na tinawag nilang Black Phantom. Ito si Anaba na hindi yata naliligo. Naramdaman agad ni Oma na malakas ang kalaban. Sinuntok at sipa ni Oma ang long hair. Nasaktan pa nito si Anaba na naitapon. Pero nang atakehin ng bida ay nagiba ito ng fighting style. Hindi na ito matamaan ni Oma dahil mabilis umilag. Saka nasaktan pa ang mukha ni Oma. Nagpaikot-ikot pa ang hindi naliligong long hair dahil mahal ang shampoo, pero nasuntok pa rin ito ng bida sa mukha. Hindi daw effective ang pagtakbo style sa Nico fighting ni Oma. Binugbog ni Oma ang long hair kaya masaya si Yamashita. Sinuntok ni Oma ang tiyan ni Anaba na naihagis at sisipain sana ng bida, pero natalian ng buhok ang paa ni Oma. Ito daw ang isang style ni Anaba. Saka pinakita ang pangit na mukha. Gamit ang buhok ay hinaampas ni Anaba ang bida sa lupa. Saka din ito pinalo ng buhok. Feeling ni Oma ay kadena daw ang buhok ni Anaba. Parang bakal daw ito sa tigas dahil sa epekto ng kemikal na ginagamit niya sa buhok. Tumayo ulit ang bida pero dahil sa tali sa paa niya ay muli siyang binalibag sa lupa. Saka ginawa pa siyang pangpunas sa lupa para makagawa ng bilog. Nagsasaya ang kalabang chairman dahil mananalo siya sa sugal nila, pero nagtaka siya nang makita ang nakangiting Yamashita. Pero sa utak ni Yamashita ay tigok na siya dahil natatalo ang fighter niya. Nahuli pa ng buhok ni Anaba ang leeg at ulo ni Oma, kaya napatawa ang bida at naalala ang turo ng master na si Nico. Nag-enjoy daw si Oma sa pakikipaglaban at nakalimutan lang kasi niyang naka-relax mode siya. Saka pinutol ang buhok ng kalaban. Mabilis niyang pinagsusuntok ang mukha ni Anaba na kahit mabilis din ay walang laban. Naisip ni Anaba na mas baliw daw si Oma kaysa kanya at sa loob lang ng maikling sandali ay knockout si Anaba na nakangiti. Sa likod ng ring ay kinausap ng kalabang chairman ang mga bida. Ibibigay na sana nito kay Yamashita ang stock share nitong bilyon. Pero sinabi ni Oma na hindi nila ito kailangan at naglaban lang daw sila ni Anaba para malaman kung sino ang mas malakas. Kaya napapaiyak si Yamashita sa utak dahil malaking halaga ito. Pinilit pa ng kalabang chairman ang pagbibigay sa bayad pero tumanggi na rin si Yamashita at tumalikod sila ni Oma. Pero naiiyak pa rin sa loob ang matanda dahil nasasayangan siya sa bilyon. Kawawang matanda. Sa isang operating room ay nagawang mailigtas ni Hajime na isang doktor ang muntik ma-deadball na Makiichi. Ang kasunod na laban ay sa pagitan ni Gojo at Takeshi. Si Gojo daw ang dating nang talo kay Takeshi noon. Pero nang umatake ito ay isang suntok lang ni Takeshi at lumipad ito sa pader at panalo na si Takeshi. Ang sumunod na lalaban sana ay ang baklang si Sawada at kalaban nito ang isang maskuladong German. Pero biglang nag-announce ang referee na panalo na ang German dahil nag-withdraw ang boss ni Sawada. Pinakita sa backstage na minamanyak pala ng mga bayaran ng mga fighters ang boss ni Sawada na dinidilaan pa. Galit na dumating si Sawada at sinipa ang manyakis na naitapon.
Sa kanito hinamon sa galit ang tatlong fighters na bubugbugin daw lahat. Pero bumangon si Masaki sa likod na pangpepe ang haba ng dila. Muli itong umatake, pero gamit ang galing sa balay ay sinipa ulit ito ni Sawada. Kaso ay para itong aso na muling bumangon. Sinabi ni Reinhold na siya ang lalaban sa bakla at umatake ito. Naging buhawi bakla naman si Sawada at sinipa ang leeg ng malaking tao. Akala niya kung naputol ang buto sa leeg nito, pero hindi pala, at ang paa ni Sawada ang ginawang crispy pata. Napaiyak sa sakit ang bakla pero hindi pa natapos ang maskuladong pangit na hinampas siya sa pader. Nawala ng malay ang bakla at dudurugin pa sana ni Reinhold ang paa nito pero may nangbato ng lata sa ulo niya. Ito pala si Yamashita na hindi sinasadyang matamaan si Reinhold. Binalak ni Nick Ado na patulugin si Yamashita at binato ito pero yumuko ang matanda para mag-sorry kaya nakailag. Akala ni Nick Ado kung sinadya niya ito. At magkakagulo sana kung hindi tinawag ni Katsumasa ang mga goons. Kaya umalis ang mga malalakas na tao at inakala ni Yamashita na pinatawad siya. Ngunit nagulat sila nang makita si Sawada na nabakla. Nag-usap sa bar ang dalawa at sinabi ni Yamashita na kailangan pa ring mag-ingat ni Oma kahit na malakas siya. Pinakilala ang maraming nilantakan na chicks bago ang laban niya na si Muteba. Maging ang boss niyang babae ay parang nilawlaw niya ang bunganga. Ang kalaban nito ay yung isa pang manyak na mahaba rin ang dila. Nais ni Masaki na patayin ang kalbo na kalaban kaya agad niya itong pinatungan. Lumaban naman ang kalbo na pinagsusuntok si Masaki ngunit parang walang epekto. Saka sinakal pa ni Masaki ang kalbo na nagbubbles ang bunganga. Pero ngumiti si Muteba at tinusok ang isang mata ni Masaki. Pero hindi pa rin ito tumitigil sa pagsakal kaya na-finger niya ito sa tenga. Kaya pala pakboy. Ngunit kahit natusok ang mata at tenga ay patuloy pa rin sa pagsakal si Masaki. Saka gumamit din ito ng finger attack sa mata ng fuckboy. Pero gumanti ang kalbo at pinisak ang itlog ni Masaki na napa-atres. May kakayahan daw si Masaki na magawang sarap ang imbes na sakit sa katawan nito. At muli itong tumayo na nilapitan ng kalbo. Pero mabilis na pinatid siya ni Muteba at binali ang buto ng braso ni Masaki na bumagsak. Pinakitang dati daw bulag si Muteba at kapag nanunood siya ng laban ay ginagamit nito ang kanyang pandinig. Mayroon siyang echolocation na kapangyarihan at ito ang ginagamit niya sa pakikipaglaban. Inayos ni Masaki ang nabali nitong kamay at mabilis na umatake. Nasipa siya sa mukha ngunit nagawa pa niyang buhatin ang kalbo. Pero na-axe kick ang kanyang ulo. Saka mabilis na na-finger ulit ni Muteba ang leeg ni Masaki. Hinawakan niya ang ulo at binali ang leeg, saka muling tinusok ang mata ni Masaki. Natamba si Masaki na nakangiti dahil nag-enjoy daw sa laban at namatay. Kaya ang nanalo ay ang babaerong Muteba. Nasabi ni Yamashita na hindi dapat pinatay ni Muteba ang kalaban, pero sinabi ni Oma na mas mahina kasi ito kaya namatay. Pero sinabi ni Yamashita na masama ang pagpatay. Hindi daw maintindihan ng matanda kaya umalis na lang si Oma. Tinawag ang mga susunod na lalaban sa tournament. At lumabas ang isang sumo wrestler na si Yoisho. Isang maskuladong baboy. Sa labas ay uuwi na sana si Haru nang mabangga ng malaking tao. Pero nagulat siya nang pulutin lang siya nito na parang papel kahit mabigat siya. Ito si Jun na dating kinalaban ni Oma. Pumasok siya sa ring at inasar si Yoisho. Kaya hindi pa nagsimula ang laban pero agad na siyang hinailan ng sumo. Aalis na sana si Yoisho pero bigla siyang nasuplex ni Sekibayashi. Pero agad din itong tumayo at na-headbutt ang pro wrestler. Pinagsasapak pa ni Yoisho si Jun at tinulak sa gilid na naibangga. Hindi kayang buhatin ni Jun si Yoisho kaya at pinagbubugbog pa siyang lalo ni Yoisho. Kunwari nahilo si Jun at final punch sana ang gagawin ni Sumo pero tumalon si Jun at dinagana ng maskuladong taba. Saka sila harapang nagbakbakan para patunayan na mas malakas ang isa't isa. Kahit nasasaktan ay parang drug addict si Jun na sayang-saya sa pagkakasuntok. Dahil napagod na si Yoisho ay hindi na niya kayang itulak si Jun. Kaya napilitan si Yoisho na gumamit ng sipa at natamba si Jun. Muling tumayo si Jun pero nasipa ulit siya. Saka pinagsusuntok nito ang ulo ni Jun na natatalo na. Binugbog pa niya ito at sinipa kaya nabalian ng buto si Jun. Ngunit napapangiti pa rin si Jun at saka na headlock niya ang sumo. Kinantsawan ni Jun si Yoisho dahil peking sumo daw ito at mixed martial arts ang mas gusto. Kaya naasar ito na umatake pero tinapon siya ni Jun. Muling tumayo si Yoisho at umasta ng sumo attack. At gamit ang bilis nito ay binangga ng buong lakas si Jun na naitapon. Pero dahil sa pag-attack ay naubusan siya ng stamina. Saka nang bumangga ang ulo niya ay nasaktan ang utak niya dahil sa impact. Muling tumayo si Jun at binuhat si Yoisho at ginamit ang killer moves wrestling nito. At sa huli ay siya ang nanalo. Ngunit sa likod ng stage ay samuka ito ng dugo dahil sa sira ng katawan.
Nakita siya ni Haro na napahanga. Nais daw nitong magbago kaya tinanggap siya ni Jun bilang apprentice niya. Binisita ni Rihito ang nakonfine na sa WADA. Sa kawalang ano-ano ay sinabi nitong ipaghihigante daw niya ito sa pamamagitan ng pagkapanalo sa laban. Naisip ni Sawada na pogi na rin ito pero sinabi niyang sira ulo. Kumain naman ng magkasama sina Cosmo at Adam at naaasar pa rin si Adam dahil tinalo siya ni Cosmo. Pero saka na lang daw sila maglaban ulit. Biglang sumakit ang tagiliran ni Cosmo na sinipa ni Adam kaya nagpunta ito ng klinik. Samantala ay nasa swimming pool sina Togo at Rhino. Sinabi ni Togo na papatayin daw ng babaerong mute ba si Ray na lover ni Rhino. Pero dinaykit-dikit ni Rhino ang asset nito sa naasiwang Togo. Sa pagtulog ni Oma at nagsasanay din siya sa kanyang utak. Ini-imagine niya yung mga galaw ng mga nakitang fighters tulad ni Moob na umatake at sinipa lang niya. Lumabas din si Adam na kinalaban niya at dahil malakas ang pagsuntok nito ay ginamit niya ang sariling lakas ng kalaban para masuntok ito ng malakas. Bigla ding lumabas ang master niyang si Nico na pinagtawanan siya. Mas kilala daw ni Nico ang ugali ni Oma kaya hindi siya tulad ng iba. Nagbanggaan sila gamit ang parehong fighting style pero naitapon lang si Oma. Saka pa siya nilak ni Nico ng ilang fighting technique na tinuro na nito sa kanya noong bata pa siya. At walang laban si Oma. Kaya ginamit ni Oma ang version nitong parang piston na umatake. Pero nasuntok pa rin ito at natuhad siya ni Nico. Sinakal ni Nico si Oma at sinabing huwag siyang masyadong magdepende sa kanyang kakaibang version dahil epektibo lang daw ito sa mas mahina sa kanya pero useless sa mga mas malakas na kalaban. Sumigaw si Oma na kung effective sana ang fighting style ni Nico ay hindi siya namatay. Kaya siya nagising pero nagulat ang mga kasama. Biglang nagdugo ang ilong ni Oma kaya nagpaalam itong magbanyo. Masayang naglalakad sina Carla at Elena na naging magkaibigan at pupuntahan daw nila si Oma. Pero nabangga nila ang baklang Setsuna na hindi daw naramdaman ni Carla. Sa isip ni Setsuna ay sa kanya lang daw si Oma. Mga bakla talaga galit sa karibal na babae. Excited naman ang susunod na lalaban na si Sopaeng. Pero hindi niya alam na setup lang pala ang match niyang iyon. Nag-uusap ang chairman ng dalawang maglalaban at pareho silang kinokontrol ni Katsumasa para mapanatili daw ang stamina ng isa nitong fighter. Lumabas ang isa pang player na si Karo na inutusang magpatalo sa laban. Ang dahilan naman ni So para manalo ay para malabanan nito ang isa pang fighter na si Kaulan na tumalo sa kanya. Hindi daw martial artist si Karo dahil fisherman lang siya na nilalabanan ang mga malalaking predator sa dagat. Sinuntok niya si So na tumilapon pero nakatayo pa. Mabilis na umatake si So at pinagsusuntok at sipa si Karo. Dahil sa palaging nasasaktan ang katawan nito dahil sa pakikipaglaban ay naging matibay na ito sa pagtagal ng panahon. Mas mabilis umilag at sumuntok si So kaya napaluhod si Karo. Ngunit nakailag ang matanda ng sipain siya ni So. Saka naka-reach chop nito ang leeg ni So at na-uppercut si So. Ngunit nasira ang kamay ni Karo dahil sa tigas ng ulo ni So. Minamaso daw ang ulo ni So kaya ito matigas. Inayos ulit ni Karo ang kamay at muli silang nagsuntukan. Nasipa ni So ang tuhod ni Karo na napaluhod kaya nasipa ulit ang ulo niya. Ngunit nagawa pa nitong makasuntok sa kakaibang ayos na iyon. Dahil sa pagkakasipa sa ulo ay naalag ang utak ni Karo. Sa kabigla itong nagtumbling na sinipa ang ulo ni So. Muli silang nagsalpukan at sa gitna ay niyakap ni Karo si So gamit ang bear hug, pero siniko ni So ang leeg niya kaya nabali ang kanyang spinal. Habang nawawala ng malay ay naalala ni Haro ang natanggap nitong USB drive tungkol sa plano ni Katsumasa na pagsira sa kanilang negosyo kapag hindi siya nagpatalo. Pagkatapos ng laban ay inutusan ng chairman ni So ang chairman ni Karo na tumakbo para hindi patayin ni Katsumasa. Nag-uusap sina Yamashita at Setsuna kasama ng babaeng manager nito nang biglang magpakita ang dalawang mascot. Kaya niyakap-yakap ito ng babae na nagpapantasya. Pero biglang naghubad ng damit ang mascot na daga na maskuladong fighter pala. Nag-uusap naman ang dating lovers na sina Shian at Hetsumi at inaalala ang pag-date nila noon sa Disneyland. Pero na-distract sila sa dumaan na maskuladong mascot. Tinawag ito sa arena at ipinakilalang si Masami. Sinipa nito ang maskara at naipakita ang umiiyak na mukha. Ito daw ang pangatlong leader ng motorcyclist gang doon. Hindi pa na-introduce pero biglang pumasok sa arena si Ray dahil ayaw daw paghintayin ang lover na si Rhino. Ipinakita ang training ni Ray na mas mabilis pa daw siya sa lightning at isa siyang assassin. Nagharap sila ni Masami at sa isang iglap ay bagsak agad ang hindi nakalaban na mascot. Sa likod ng stage ay nanghina siya dahil alam niyang ang Disneyland ay kukunin din ni Katsumasa. Pero pinalakas siya ng kasamang babae para huwag sumuko sa laban. Ang susunod na match ay sa pagitan ng dalawang bakla. Maglalaban si Rennick Ado at Setsuna.
Nasabi tuloy ng Big Black Cocky na dama-dami daw ang mukhang babae na lalaki. Confident daw si Nick Ado na matatalo si Setsuna dahil nag-research ito ng fighting style ng bakla. Mabilis umatake si Nick Ado at nasugatan ang mukha ni Setsuna. At nagsaya ito dahil mas mabilis daw siya. Pero biglang gumanti si Setsuna at nasira ang kaliwang balikat ni Nick Ado. Dahil nasira ang braso ay ginamit ni Nick Ado ang secret technique nito kaya naghanda ng kakaibang stance nito. Umatake si Setsuna na naglaho pero ginamit ni Nick Ado ang may oras yun pa nitong technique. Nagbulong ito kay Setsuna na na-hypnotize at sa kanya ito sinuntok ng malakas sa dibdib. Kaya tumilapon si Setsuna, pero muling bumangon. Akala ni Nick Ado kung perfect ang pag-atake niya, pero bigla siyang samuka ng dugo. Nasabayan pala siya ni Setsuna at nasaktan sa dibdib. Bigla daw nagbago ang aura ni Setsuna, pero buong tapang pa rin na umatake ni Nick Ado. Pero madali lang itong nabasa ni Setsuna. Sumuntok-suntok pa si Nick Ado pero pinabagsak lang siya ni Setsuna. Muli itong tumayo na nagtumblang paatras pero nasa likod na niya agad si Setsuna. Saka hinawakan lang nito ang dibdib ng sasuko ng Nick Ado. Pero hindi ito pinatawad ng mas mahaba ang buhok na bakla. At siya ang nanalo sa beauty contest nila. Nag-flying kiss pa si Setsuna sa bida na hindi rin makapaghintay na malabanan ito. Ang sumunod na match ay sa pagitan ni Rihito at Kuroki. Tulad ng dati ay mayabang pa rin si Rihito na sanisigawan ang kalaban. Kaya sinabi ng matanda na bata pa ito at agresibo. Pag-umpisa ng laban ay naunang sumugod si Rihito pero 3 beses lang siyang pinatamba ni Kuroki. Hindi sinuntok ni Kuroki si Rihito dahil sayang daw ang lakas niya sa mahihina. Sinapak ni Kuroki si Rihito pero naslice ni Rihito ang dibdib ng kalaban. Umatake ulit si Rihito pero madali lang siyang natamba at napaatras ng karate. Was-iwas si Rihito ng matalim nitong daliri at walang hirap itong naiiwasan ni Kuroki. Kaya gumamit na rin ng sipa si Rihito. Naiinis siya dahil palagi siyang minamaliit ng mga kalaban. Binalak niya ulit maslay si Kuroki, pero matalim din ang daliri ni Kuroki at tinusok ang dibdib at kamay ni Rihito. Kaya bagsak na duguan si Rihito na nasipa pa. Ngunit pilit pa ring tumatayo si Rihito kaya sinabi ni Kuroki na gagamitin nito ang buong lakas. Kitang-kita lahat ni Rihito ang paggalaw ni Kuroki at maging ng mga audience kaya sinubukan niyang sabayan si Kuroki. Ngunit nagising na lang siya sa isang kwarto dahil natalo na siya. Kinausap siya ni Naoya na sinabing natalo siya sa laban. At nais din daw nitong umatras kung maari dahil lalabanan niya ang Fang of Metsudo. Kunwari sinabi ni Rihito na ayos lang sa kanya na natalo at lalabas daw siya para mag-chicks. Pero sa labas ay naalala niya ang pangako kay Sawada na napako. Nang minaliit siya ni Ryan. At naalala din niya noong bagsak siya sa suntok ni Kuroki, kaya naiyak ito dahil sa pagkatalo. Ang susunod na lalaban ay si Hatsumi. At sa Blissers ay natatakot si Yamashita na kapag natalo si Hatsumi ay masisira ang buhay niya dahil sa utang. Pero sinabi ni Oma na maayos din ang lahat. Lumabas si Hatsumi sa arena na agad inakbayan si Sayaka at mag-date daw sila. Pero tinabig ng babae ang lalaki at pinakilala naman ang kalaban nitong si Chiba. Pumasok ang isang nakatalukbong ng kumot na nagkunwaring matanda, pero si Chiba pala. Nagpakilala si Chiba na siya daw ang faceless fighter. Saka biglang nagiba ang itsura nito na naging si Jay lang na nagboxing-boxing. Saka biglang naging si Naoya, kaya nagulat ang mga manood. Isa daw siyang impersonator sa underworld para sa mga scam. Na-master daw nito ang mga fighting styles ng mga kasali sa Kengan Ashura na lumaban na. Ngunit ang totoo ay hindi niya kayang gayahin ang lakas ng mga tunay na may-ari ng skill. Dahil dito ay naging seryoso si Hatsumi na gamitin ang tunay na lakas nito. Mabilis na umatake si Chiba at ginaya pa ang fighting style ni Bruce Lee. Saka hinawakan ang kamay ni Hatsumi. Pero ginamit ni Hatsumi ang galing sa Aikido at napaluhod si Chiba. Saka sinuntok sa mukha ng 3 beses at bagsak ang artista. Dito daw siya nagkamali dahil Aikido ang lakas ni Hatsumi. Ang sumunod na laban ay sa pagitan ni Hajime at Bando. Ang tunay na layunin ni Hajime sa pagsali sa Kengan Tournament ay para patayin si Bando. Si Bando ay dating inmate na maraming beses nang sinubukang bitayin pero hindi namamatay. Nilapitan ni Bando ang doktor at binalak tirisin ang ulo. Pero mabilis na umilag ang doktor at inatake ng tusok-tusok ang katawan ni Bando. Vital points daw ang tinutusok ni Hajime para sana manghina ang kalaban nito. Ngunit dahil sa mga muscles ni Bando ay walang epekto ang tusok-tusok ni Hajime. Kaya tinusok ni Hajime ang spinal sa likod ng leeg ni Bando. Pero ang mga daliri Hajime ang naputol na nagdugo. Pero nakangiti pa rin ang doktor at pinaliwanag nitong inipit ng ulo at likod ni Bando ang kanyang daliri kaya ito naputol.
Kaya ipinakita ni Bando ang kakayahan nitong bali-baliin ang katawan na parang multo. Kaya ang mga announcer ang parang nasaktan maging si Jerry na macho. Lumapit si Bando na hahawakan sana si Hajime pero nasugat ang kamay nito. Lumabas ang matalim na espada sa katawan ni Hajime dahil sa operation na ginawa nito sa katawan. Umilag-ilag si Bando sa kasinuntok ng malakas si Hajime na napasukan ng dugo. Pero wala nang pakiramdam sa sakit ang doktor dahil din sa operation na ginawa sa sarili. Matatalo lang daw ito kapag patay na. Sinipa ni Hajime si Bando na napaatres. Sa kabuong lakas na sinaksak ni Hajime si Bando na patawa-tawa pa. Pero binali ni Bando ang leeg ni Hajime na parang manok at agad namatay. Kung hindi lang daw iniwas ni Bando ang kanyang spinal cord ay siya na sana ang namatay. Dahil sa pagkamatay ni Hajime ay naiyak ang nurse niya. Pero dumating ang boss nila na inayos ang leeg ni Hajime na biglang nabuhay. Kaya nagulat ang mga babae. Sinabi ng doktor sa boss na nagawa nito ang misyon. May na-inject na virus si Hajime sa sariling dugo na nang-infect sa mga sugat ni Bando. Naalala ni Bando ang sinabi ni Hajime na hindi manalo o matalo ang nais niya. At alam ni Bando na nagtagumpay ang doktor sa nais pagpatay sa kanya. Kung alam lang daw ni Bando ang virus ay madali siyang makakagawa ng antivirus. Pero wala na siyang oras at natamba na siya at namatay. Sumunod na maglalaban sina Kaneda at Jailang. Si Jailang daw ang pinakamalakas na bodyguard ng isang hari sa Thailand. At pinayagan niya itong sumali sa Kengan Ashura. Samantalang si Kaneda naman ay mahina noong bata na kinailangan pang maopera ng 4 na beses para mabuhay. Sa isip ni Jailang ay ordinaryo lang ang tournament na iyon at maging ang kaharap nitong kalaban. Sa isip naman ni Kaneda ay sinasabi ng instinct nito na tumakbo. Pero nauna siyang umabante, kaso ay sinuntok siya ng mabilis ni Jailang. Napansin din ni Jailang ang paggalaw ni Kaneda na sinubukan siyang hulihin. Sinubukan pang lapitan ni Kaneda ang boxer pero madali lang siyang pinagbubugbog. Nabiktima pa siya ng fake kaya siya nasuntok. Pumatid siya pero nasuntok sa ulo at tiyan. Naiinis si Himuro dahil natatalo si Kaneda. Ngunit nahuli ni Kaneda ang kamay ni Jailang at may laksa na ito sa lupa. Pero nakasuntok pa rin ang boxer kahit nakahiga. Muling natama ng panga ni Kaneda kaya siya nanghina. At nang sinuntok ang tiyan niya ay bumagsak si Kaneda. Tumayo si Kaneda at sinabing fan daw siya ni Jailang noon pa. Saka humingi si Kaneda na seryosohin daw siya ni Jailang. Nainis ang isa pang fan na si So at sinigaw na patayin na daw ni Jailang ang kalaban. Muling nagposisyon ng laban si Jailang kaya na-excite si Kaneda dahil magagamit nito ang galing sa prediction. Full power na sumuntok si Jailang na nagawang maiwasan ni Kaneda dahil sa talent nito. Pero sa huli ay nasuntok pa rin siya ni Jailang sa lupa at nawalan ng malay. Sinubukan daw ni Himuro na pigilan si Kaneda sa laban, pero confident daw kasi ang lalaki kaya pinabayaan na niya ito. Nabugbog man ito pero napabilib si Himuro sa tapang ni Kaneda. Ang susunod na maglalaban ay sina Ajito at Naoya. Sinabi ni Takeshi kay Naoya na huwag niyang isiping tao si Ajito. Kaya nasabi na lang ni Naoya na papatayin niya ang monster. Nakita ng ibang mga fighters ang aura ni Naoya na talagang malakas ito. Pero natigil ang lahat nang ma-introduce si Ajito. Nag-joke si Naoya na katulad daw ni Ajito ang last boss sa mga larong computer games. Pero seryoso ang mukha ni Ajito. Binalak i-takedown ni Naoya si Ajito pero natuhad siya at nasipa sa tuhod. Nakatanggap pa siya ng maraming suntok sa katawan pero nagawa niyang masuntok ang mukha ni Ajito at matamba ito sa lupa. Wrestling at grappling daw ang lakas ni Naoya. Pero magaling din si Ajito na nilalabanan ng grappling si Naoya. Nagawang mapatungan ni Naoya si Ajito at sinusuntok ito. Pero nagtataka siya na magka-level naman sila ng galing sa grappling pero nagpapaubaya si Ajito at hindi gumaganti. Saka tinapon lang ni Fang si Naoya gamit lang ang lakas ng likod. Sinabi ni Fang na alam na niya ang galaw ni Naoya. Pero nang sumugod si Naoya ay nasuntok nito si Fang at masaplex pa. Natuhad pa ni Naoya at suntok si Fang. Saka nai-judo, naihagis sa lupa at na-soccer kick pa si Fang. Muling tumayo si Fang na nakangiti na parang nakasinghot ng pepe. Naisip ni Naoya na may kakayahan si Fang na ma-distribute ang sakit sa katawan. Kaya ginanahan pa siya sa laban. Mabilis silang nagsalubong at nahawakan ni Fang ang kamay ni Naoya sa kapinaulanan ng suntok. Nakakita ng opening si Naoya para yakapin si Fang. Pero sinuntok siya at nasuplex ni Fang kaya nawalan ng malay. Mas smash pa sana ang mukha niya pero tumigil si Ajito at nasabing mas lalakas daw siya dahil sa paglaban kay Naoya. Sa backstage ay nag-usap sina Takeshi at Ajito at sinabi ni Takeshi na siya ang mananalo para labanan ang champion. Pero biglang nagsalita si Oman na siya daw ang mananalo. Sinubukan ng bida na labanan si Fang ngunit naitapon lang siya sa isang tirada at nawalan ng malay.
Dumating ang finals at maglalaban sina Cosmo at Saisho. Naisip ni Saisho na magkasing laki sila ni Adam na naunang tinalo ni Cosmo, kaya agad siyang dumpensa. Pero umasta ng santukan si Cosmo na kinagulat ng manunood. Umatake siya kay Saisho pero nazugat ang kamay ni Cosmo sa teknik ni Saisho. Sa mas malayo ay na-analyze na daw ni Hiyama ang paggalaw ni Cosmo kaya nagiba ng fighting stance si Saisho. Nagawang masuntok ni Saisho si Cosmo na nasaktan. Pero mas na-excite si Cosmo. Kaso ay nasuntok ang mukha ni Cosmo na nagdugo. Sinabi ni Hiyama na talunin na agad ni Saisho ang kalaban kaya sumuntok ito ng death blow. Pero napangiti ang Choke King at ginawang pamunas ng puwet ang kamay ni Saisho. Nagagalit si Saisho dahil late ang signal ni Hiyama at panalo na sana sila. Pero hindi niya alam na nahuli pala si Hiyama ng mga kasama ni Cosmo. Binugbog nila ang mga bodyguard ni Hiyama at sinabi sa babae na sabihin kay Saisho na sumuko. Sa laban ay nagawa pa ni Cosmo na masakal si Saisho. Ngunit sinabi ni Saisho sa babae na umalis na siya sa buhay niya. Sa kagamit lang ang grip ay nagdugo ang kamay ni Cosmo. Umatras siya pero nahuli siya ni Saisho sa kakinagat ang legs ni Cosmo. Sinabi ni Hiyama na dahil sa paglaban ni Saisho sa mga killers ay naging killer na rin siya. At napipigilan lang ito dahil sa pag-utos ni Hiyama sa kanya. Kinain ni Saisho ang chicken legs si Cosmo. Dahil sa nakakatakot na aura ni Saisho ay hindi mapigilan ni Cosmo ang panginginig ng katawan. Nahuli ni Saisho si Cosmo at nilak sa lupa sa katinapalan ng bibig nito. Gamit ang hinlalaki ay nilike ni Saisho ang isang tadyang ni Cosmo na nahilo dahil sa sakit. Pero ayaw daw ni Saisho na matulog ito kaya sinuntok niya at nagising. Sa kamuling binali ang isang tadyang ng kawawang Cosmo. Hindi rin pwedeng basta itigil ng ref dahil malaking pera nang nakataya sa mga laban. Sinabi ni Adam na sumuko na si Hiyama pero sinabi nitong wala na siyang magagawa kapag manyak na si Saisho. Kinakarne ni Saisho si Cosmo nang maalala ng bata ang master. Kaya muli itong lumakas na muntik dakmain ang itlog ni Saisho na napa-atres. Mabilis na umatake si Cosmo sa mas malaking manyak at nag-combo pero nasipa ang tagiliran nito. Ganun pa man ay nasabi ni Cosmo na gustong-gusto niyang manalo. Saka pinagsusuntok ulit si Saisho. Nahuli ni Saisho ang leeg ni Cosmo pero nasipa ang mata ni Saisho. Saka sinakal ni Cosmo ang leeg ni Saisho. Nakalak pati ang mga kamay ni Saisho kaya inuntog-untog niya sa pader si Cosmo. Saka pa ito tumalon at inipit ang bata na nawalan ng malay. Susuntukin ulit sana ni Saisho ang ulo ni Cosmo pero muli siyang hinuli ni Cosmo at sinakal sa leeg. Nagawa pang makasuntok ni Saisho at mabali ang mga tadyang ni Cosmo. Pero hindi bumitiw ang grappler hanggang mawalan ng malay si Saisho. Habang nag-iisip si Yamashita sa labas ay dumating si Oma para damayan siya. At sinabing siya ang mananalo. Biglang dumating mga Cur Killers at sinabi kay Yamashita na ang anak nitong si Kenzo ang tunay na boss ng Undermount Incorporation. Kaso ay ayaw ni Eryo ang paraan nito ng pagmanipulate sa Cur. At dahil wala daw sa kontrata nila ang pangalan ni Kenzo bilang kanilang employer ay pwede nila itong patayin. Kaya hinamon ni Eryo si Yamashita na kung mananalo si Oma ay hindi nila papatayin ang anak nitong si Kenzo. Ngunit kung matatalo ay tigok si Kenzo. Naalala ni Yamashita ang anak noong bata na mahilig magbasa ng mga bagay na hindi maintindihan ni Yamashita. Ngunit nang lumaki ito ay nakita niyang nag-eksperimento si Kenzo sa paggawa ng human brain gamit ang utak ng mga daga. Kaya naisip niyang halimaw ang anak at pinabayaan ito dahil sa takot. Kaya bago pa ng laban ni Oma at Ryan ay nagmakaawa si Yamashita na talunan ni Oma ang kalaban. Nagsisimula ang laban ni Oma at Ryan, samantalang sa bahay ni Kenzo ay maraming tao sa labas na pinapaalis ng mga pulis. Pero mga kasama din pala ng Cur family ang mga pulis at patuloy pa rin sa pagbantay sina Fuso. Saka nagpasabog sila ng bomba sa bahay ni Kenzo. Ngunit mayroon ng protective barrier ang kwarto ni Kenzo kaya ligtas pa rin ito. Natatakot siya pero hindi niya sinasagot ang tawag ni Yamashita. Sa laban ni Oma at Ryan ay agad na naging halimaw si Ryan at umatak. Pero sinuntok at sipa lang ito ni Oma ng mabilis kaya hindi nakaporma. Nahuli ni Ryan ang kamay ni Oma pero sinipa niya ang itlog at binalibag si Ryan. Saka binugbog pa nito si Ryan na naitatapon at napapa-atres. Pero sa isang suntok lang ni Ryan ay nabaliktad si Oma. Sinabi ni Keitahara sa boss ng Thailand na ang lakas ng mga Cur family ay nasa kanilang dugo dahil sa selective breeding. Nagyabang si Ryan na walang silbi sa kanya ang mga teknik ni Oma at ang nais nito ay ang kakaibang version ni Oma. Sinuntok ulit ni Oma si Ryan pero nahuli nito ang kamay ni Oma. Saka binugbog ang bida. Hinuli nito ang ulo ni Oma saka pinag-uuntog ang bida sa lupa na parang pamunas. Sinuntok ni Ryan si Oma na naitapon, kaya nasabi ni Oma na walang silbi ang fighting style ni Nico dahil natatalo siya gamit ito.
Kaya bigla ulit siyang nakipagkontrata sa Diablo na lumakas kapalit ng buhay niya. Huwag tutularan ito. Natuwa naman si Ryan pero nasuntok ito agad sa tiyan. Nasuntok-suntok pa si Ryan pero nakabawi pa rin ito. Nagsusuntukan sila at nang natatalo si Ryan na napapaatras ay ginamit din nito ang kapangyarihan ng Kerr family. Nakita ni Yamashita na nagbago din ang mata ni Oma na parang naging Kerr. Nagkasalubong sila ni Ryan at parehong nagmanyakan at nagsuntukan. Nilapitan ni Hajime si Yamashita at sinabing ang source ng lakas ni Oma ay sa kanyang puso. Para daw itong machine na nagpapump ng lakas kay Oma, pero kapag nasobrahan ito ay malaking sira ang dulot sa katawan niya. Patuloy sa paglalaban ang dalawang naging pangit at masaya daw si Ryan dahil tumatagal ang kalaban niyang pangit. Nagtanong si Hajime kung hahayaan ni Yamashita na mamatay si Oma, pero paglingon niya ay wala na ang matanda. Tinatawagan pala nito si Kenzo na nahuli na ng mga pulis na Kerr. Nagpatuloy sa santukan ang mga pangit at nakikita na daw ni Oma ang mga galaw ni Ryan sabay siko dito. Ngunit nasuntok ng malakas ang tiyan niya at feeling niya ay bumibigat ang kanyang katawan. Pagbalik ni Yamashita sa laban ay nakita niyang bagsak na si Oma. Dahil sa pagbagsak ni Oma ay napasigaw ni Setsuna na tumayo ito. Tatapusin na sana ng ref ang laban pero pinigilan ito ni Ryan. Nagmakaawa naman si Yamashita na tumayo si Oma at lumaban. Habang bagsak ay nakausap ulit ni Oma si Nico na master nito. Sinabi nitong dapat kasi ay hindi siya nanghihingi ng lakas mula sa iba, kundi ay lumakas sa sarili base sa kanyang mga pinagdaanang pagsubok at base sa kanyang sariling inner tactics. Narinig ni Oma ang iyak ni Yamashita kaya muli itong tumayo. Kaya nagsigawan ang mga tao. Mabilis na umatake si Ryan ng suntok pero ginamit ni Oma ang tinuro sa kanya ni Nico. Siniko niya ito at sinuntok. Sa kasinakal, pero dahil sa lakas ni Ryan ay siya ang naitapon. Pero nagawa ulit niyang makasuntok ng right overhand na kinaatras ni Ryan. Pinatid niya ang kalaban, inupuan sa kana-arm lock. Muling narinig ni Oma ang konsensya ni Nico na nagsabing bahala na si Oma sa pagpapatuloy ng Nico fighting style nito. Nagsuntukan pa sila ni Ryan at pareho silang napapagod. Pero sinasabi ni Yamashita na huwag paloko si Oma dahil maging si Ryan ay napapagod na rin dahil sa mga tirada ng bida. Sa muli nilang salpukan ay sinuntok ni Oma ang leeg ni Ryan. Ito pala ang tina-target niya sa lahat ng pagsuntok niya kanina. At sa split second na nahilo si Ryan ay nagawa niya itong mahayla at masmash sa lupa. Pinatungan niya ito sa kamaingay na pinagsusuntok. Pero pinigilan siya ng referee dahil walang malay na pala si Ryan. At nanalo si Oma. Kaso ay nanghihina siyang naglakad papunta sa backstage dahil sa dami ng natamong sira sa katawan. Ilan sa mga malalakas na fighters ang nakakaunawa na si Oma ang nag-iisang nakakuha ng Nico fighting style ng kanyang master. Pero nagagalit si Setsuna dahil dapat daw ay brutal si Oma sa pagsira sa mga kalaban niya. Nagpunta si Yamashita sa kinaroroonan ni Eryo at sinabing galit siya sa ginawa ng mga Kerr sa anak. Pero humingi siya ng tawad sa matandang Kerr dahil sa ginawa ng anak. Pero nagyabang si Eryo at sinabing pwede niyang patayin pati si Yamashita. Ngunit sinabi ni Yamashita na kapag basta-basta na lang pumatay si Eryo ay masisira ang reputasyon nito. Sa kanilabas ni Yamashita ang naka-record nilang usapan na diretso upload sa tracking system ni Nogi. Tumayo si Yamashita at sinabing hindi niya papayag ang patayin ng sino man ang anak nito maging sina Oma at iba pa kahit pa ng Kerr family. Pero napansin ni Eryo na nangangatog ang tuhod ni Yamashita kaya napatawa ito. Sinabi niyang boring na daw paglaruan si Yamashita at pinakitang tinawagan na niya ang mga tao at cancel ang assassination kay Kenzo. Kaya sinabi ng mga peking pulis kay Kenzo na igalang nito ang tatay dahil siya ang dahilan kung bakit ito naligtas. Sinabi ni Eryo na bago pa man siya kinausap ni Yamashita ay nagawa na niyang matigil ang pagpatay kay Kenzo. Saka pinapaalis na ang bida sa harap niya. Pero sinabi pa ni Yamashita na huwag daw siyang saksakin sa likod ni Eryo saka ito umalis. Kaya napaisip ang killer na tulad daw nitong mag-isip si Keitahara. Samantala ay masayang naghubad ng damit si Carla sabay sigaw na pwede na talaga siyang anakan ni Oma dahil malakas ito. Sabay hanap kay Oma. Tinawagan ni Yamashita si Kenzo at masaya ang matanda dahil nakausap ulit nito ang anak. Pinagalitan naman ni Kaide si Oma at sinabing nag-alala daw siya dito sabay blush. Sa kasama-sama silang umalis para maghanap ng makakain. At natapos ang series sa pagpapatuloy ng tournament.